Magandang araw sa lahat. Ako po si Joshua Nabale na galing sa Obtech M14 at ang aking tatalakayin sa Rizal ay ang linyang ito. Ang puot walang lilikha kundi mga dambuhala, mga kasamaan, mga salarin, tanging ang tunay na pag-ibig lamang ang nakakalikha ng mga bagay na tunay na kahanga. Ipinihiwatig ni Jose Rizal na ang galit o puot ay nagdudulot lamang ng negatibong resulta tulad ng kasamaan at kriminalidad. Samantalang ang tunay na pag-ibig ang nagiging daan upang makalikha ng mga bagay at positibong pagbabago. Ipinakita nito na ang pagmamahal ang mas makapangyarihan sa paglutas ng mga problema at pagpapabuti ng lipunan kaysa galit o paghihiganti. Sa akdang Il Filibusterismo, inilahad ni Rizal na ang tema ng galit at pagmamahal sa konteksto ng paghiganti at positibong pagbabago sa lipunan. Ipinakita niya ang kahihinatnan ng galit at puot na madalas nagdulot ng negatibong resulta tulad ng karahasan, kasamaan at kriminalidad. Sang-ayon ako sa sinabi ni Rizal kasi pag inuuna natin ang ating kasamaan sa ating pag-isip at puot sa ating dibdib, nagdudulot ito ng mga negatibong pangyayari sa mga lipunan kagaya sa mga sinabi ko kanina, at nagdudulot ito ng hindi natin makakuha yung ating mga pangarap sa buhay. Ang konsepto ng tunay na pag-ibig bilang isang makapangyarihan pwersa sa pagpabuti ng lipunan, ang pagmamahal ay hindi lamang limitado sa romantikong konsepto, kundi mas malawak na pagmamahal para sa bayan, kapwa at kalayaan. Sa nobela, may mga tauhan na nagpapakita ng mga sakripisyo para sa kapakanan ng iba, tulad ng pagmamalasakit ni Basilio para sa kanyang pamilya at ang pagdanais ng mga estudyante na kapag-aral para sa ikaunlad ng ating bansa, tulad ko at tulad ninyo. Ang mga tauhang ito ay nagpapakita ng mga positibong pagbabago ay nagmumula sa mabuting layunin, pagkakaisa at pagmamahal, hindi sa galit o paghihiganti. Malinaw na ipinihiwatig ni Rizal na ang tunay na pag-ibig ang susi sa tunay na kalayaan at pagbabago. Pinakita niya na kahit gaano pa kalaki ang puot o galit ng isang tao, hindi ito maaabot ang inaasam na layunin ng pagbabago kung walang pagmamalasakit sa kapakanan ng iba at isa pang mas mataas na layunin para sa kabutihan ng nakakarami. Kagaya ni Jose Rizal, isinasakripisyo niya ang kanyang buhay upang ang ating bansa ay umunlad. Dapat natin gayahin ang kanyang mga ginawa dahil isa itong practice na kung saan nagpapakita ng pagmamahal sa sarili pati na rin sa kapwa. At yun lamang po, at maraming salamat.